ng George Garcia. An hour ago, nagkaroon sila ng press conference. Ni-raise ng media na ito yung nangyayari. Bumoto ng Duterte 10 or Duterte 12, whatever kung binoto nila doon. Pagdating sa voters receipt, ang lumabas, kandidato ni Bangag or overvotes. Nakita nyo? Or overvotes. Anong sabi ni George Garcia? Ay, kasi baka nakalimutan lang. Nakalimutan lang nila, hindi baka nakalimutan lang daw yung isinulat yung isinulat nyo doon sa balota, tapos pagdating kaya iba yung lumabas. Imagine nyo, ginagawa kayong tanga. Sinulat mo, alam mo na, kinondisyon mo na yung utak mo kung sinong binoto mo. Di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Alam mo kung sino ang hindi mo binoto. Tapos sasabihin ng COMELEC na nakalimutan lang ninyo, nakalimutan lang ng botante. Ginagawa na po kayong mangmang. Kaya nga sabi ko kanina, failure ito. Pero ang pinaka may malaking problema, yung magtataka kayo sa senatorial bet. Sa senador nagkakatalo. More on ang mga senador. Sa local meron mga discrepancies. Pero more on senador. Anong ibig sabihin yan? May mga binasa na mayroong pumasok daw doon na mga armadong lalaki. Tapos binasa yung mga balota. May mga ganun na mga na balita kanina. Then, yun nga, ang mga makina, mayroong makina na ayaw gumana. Di ba? Basta maraming maraming kadyutahan. Okay, maraming discrepancies na etong botohan na ito, ginagastusan po ito ng bilyon-bilyong piso ng taxpayers kayo para paghandaan itong botohan na ito para mabilang ang inyong boto na doon na nga lang tayo, doon na nga lang kayo nabibigyan ng karapatan na i-voice out para isulat, itatak yung putang inang karapatan na yan, na ilagay nyo na yung boto ninyo na gusto ninyo, pero inaagaw sa inyo. And now, ginagago kayo ng gobyernong Bangag na nakalimutan nyo, kaya ang lumabas dyan si Abalos o kung sino man, ginagawa po kayong tanga. Kaya sabi ko kanina, kailan makikialam ang Korte Suprema? Tapos sasabihin ni Marbil, ito daw ay peaceful. Mga kababayan, ang sabi niya ay peaceful daw ang eleksyon. Eh may mga sumusugod sa eskwelahan, may nagbabarilan. Kailan kayo kikilos na manindigan at ipahayag ang boses ninyo? Mabubulok kayo sa bulok na mabahong alyansa ng mga bangag. Kung hindi kayo maninindigan, even kayong mga sundalo at pulis na kayong tagabantay dyan sa mga presinto na yan, kitang-kita niyo yung pandaraya, pero mga buwaka ng inang mga hunghang, pinababayaan nyo lang, dinadaya kayo mismo. Maawa kayo sa future ng mga anak ninyo. Ito, 4 hours ago, anong sabi dito? Maguindanao del Norte, amid escalating violence and suspiciously synchronized chaos across the Bangsamoro region, several mayors in BARM are about to file case against Special Assistant to the President, Anton Lagdameo. Nakita niya yan? Diba, mga kababayan? Give me one second. So, ngayon, mga palangga. Okay? Alright. So, nakita ninyo? Matagal na to. Actually, prior sa election, meron ng kaguluhan. Ang sabi dito, a reliable source also revealed it was Lagdameo who instructed security forces not to allow residents of Dato Odin, Sinsuat in Maguindanao del Norte to cast their vote. According to this report, mga kababayan, na it's already widely posted, pinakikialaman ni Lagdameo yung addictus benedictus na yan. Okay? Yan, at sabi ni Cathy Binag sa inyo, addictus benedictus, dumudugo na yung ilong. Pati si PRRD, di ba? Sinabi ni PRRD yan. Pinakikialaman yung election ninyo.
Nilulusob yung parte ng mga eskwelahan. Sinisindak, tinatakot, nadidisenfranchise ang mga boto ninyo. Nagsimula tayo, sabi nga ni Atty. Glenchong sa inyo, natatandaan niyo ba, Ate Claire, yung vote buying, ganyan, hindi, kumbaga, yan yung facade, okay, ng election, yung pagdaraya sa eleksyon. Ang pinakaugat, di ba? Yung nasa loob, yung nasa SD card, nakargado na, nakasado na. Bilyon-bilyon po ang ginagastos sa mga makinang yan. Diba? From Smartmatic, bilyon-bilyon, nagpalit na naman tayo ng makina kasi kailangan natin ng bagong makina. From Miro, kasi nga, diba? Ano ang sabi dyan ng Comelec? Kasi ito ay maayos, malinis, daya. Mas malala ang eleksyon ngayon. Since naging active ako sa social media, sa kakamura ng mga buwaka ng inang mga politiko since 2009 na nagsimula ako Facebook, no? Pero 2015 tayo nag-start, diba? Nagdadakdak dito talaga na nakilala niyo ako. Ito yung pinakamalalang eleksyon. Bakit? Alam natin na bago tayo ipinanganak, meron po talagang vote buying. Ever since. Diba? Pero yung iba nagtatago pa, medyo nahihiya pa. Ngayon, mga palangga, okay? Ang nangyayari ngayon, harap-harapan. Mismo ang mga kandidato na ang nagbibigay, ang bumibili ng boto. Nakita niyo dyan si Kimbo, di ba, Tro Ayuda, nagbibigay. Yung si Luis, may pag-ganun-ganun pa, alam mo, you know, bait-baitan, nagbibigay ng pera. Pinost na natin yan. Di ba? Ang sabi, sige, tanggapin niyo, okay, fine. Tinanggap niyo yung pera, pero hindi niyo binoto yung mga nagbigay sa inyo ng pera, yung karamihan siguro sa inyo. Pero, pera niyo pa rin yan. Pero ngayon, iba na. Tinatakot yung mga teachers. Di ba? Palpak ang mga makina. Iba ang lumalabas sa boto, kahit kompleto ginagawa nilang. Ang nakikita ko yan, I hope makausap si Atty. Glenchong. Mamaya, baka makausap natin yan later. Kasi meron doon isang nagre-reklamo na binoto niya yung lahat ng Duterte candidates. 12 yung kanyang, 10 Duterte 10, then plus 2. Sinabi niya, na-review niya isa-isa, 1, 2, 3, 4, 5, 12. Diba? Doon sa senatorial, sa senatorial balls. Dahil ang binoto niya ay Duterte 10, ang lumabas sa makina, okay, overvotes. So I'm thinking, wala kasi Atty. Glenchong, siya yung expert. Ang analysis ko dito, na baka may mga ilang makina na iba-iba ang programming niya. Na let's say, for example, okay, Cavite tayo, kunwari lang, sa Cavite tayo, pag nakita ninyo, pag na-detect ng makina na Duterte 10, automatic, wag nang bilangin. I-declare na ng makina na overvotes. So meaning, walang boto yung Duterte 10. Kasi overvotes eh. Diba? Na-disenfranchise na yung kanyang boto. Ninyo. Which is ganyan lang nangyayari. Si Chito Samontina na-experience niya. Yan, napanood ko yun. Galit na galit siya. Napanood ko yan, si Chito. Tama naman yung binoto niya, din overvotes. Pre-shaded ang machine. Ano pa yung na-experience nyo? Pre-shaded ang machine. Sino ang nag-shade ng machine? Right? Ang daming messages po sa atin, mga kababayan. At ako, pinagdadasal ko na walang masyadong casualty dito sa nangyayari dahil hanggang ngayon, hindi pa tapos yan. Diba? Tapos na yung eleksyon, nagbibilangan na, for sure talagang merong dyan, merong may maninindigan dyan. Believe me. Alright. O, ito, ang dami ng mga message natin. Okay? Marami pong nag-post about sa dayaan. Ito pala. Ayan, ito nga, incident to sa atin. Yung party, nabanggit ko na ito. Okay? Anong sabi ng ating mga kababayan? Okay, ito. Ayan, mga online, mga OFW natin, nagme-message din. Ma'am, binoto ko po PDP laban. Pero may Abalos at Aquino na nakapasok, di ko naman binoto. Ay, teka lang ha. Hindi ko pala pwede ipakita itong pangalan nila, no?
Kasi baka gurgur. I think it's, sige, ano ko na lang. Para makita ko sa ano ko na lang, i-edit natin. Alright, tanggalin natin yung pangalan kasi ibang mga kababayan natin, ayaw nilang ma-expose yung kanilang mga pangalan. And I totally understand that. Ayan, kakasend lang sa akin, no? 5:27 a.m. Nakikita niyo yung time? 5, ayan, teka. 5:27 a.m. Ay, teka. Naka-blurry. Anyway, babasahin ko na lang. Ayan.